Magandang hapon po. Meron tayong gagawin dito na cellphone. Problema nito hindi na ma-switch. Itong yung ano niya, power switch niya. Lumubog. Hindi na po siya nagpa-function. May charge naman yung battery. Gagawin ito yung kanyang power switch. Bakit ba lumulubog itong switch ng cellphone natin? Kapag ano? Nadidikit po kasi yung rubber dun sa bandang ito sa button, no? Na siyang tumutulak doon sa power switch para mag-on yung cellphone. Pag prenes mo ganon, siya yung tumutulak doon sa sensor para mag-open itong cellphone. Ngayon lumubog na ito, maaaring na-decay yung kanyang rubber doon sa loob, pero hindi siya magpa-power on kahit anong gawin. Tinanggal ko na yung kanyang takip kanina, yung back cover. Tanggalin natin yung mga tornilyo. Sundan nyo lamang itong video na to para sa ganon. Halimbawa nagkaganyan yung cellphone po ninyo, meron kayong guide. Itong mga video na ginagawa ko ay guide lamang. Zero knowledge po kayo. Huwag nyo nang na i-DIY yung cellphone ninyo, ano po. Kasi mas na maayos po yan, mas lalo pong masisira. Kasi may mga parts po dyan sa pagbaklas pa lang ay nasisira. Maayos yung cellphone ninyo, baka madadagdagan pa yung sira. Kaya kung zero knowledge po kayo, huwag nyo nang subukan na gawin. Ang gagawin po ninyo ay tingin sa mga technician dyan malapit sa lugar ninyo, o di kaya kontakin nyo ako. Ayan, nabakbak na yung kanyang so ito yung kanyang power switch, ito yung power flex nya, ito yung nakapad nya na nakakonect dun sa motherboard. Ito rin yung kanyang switch flex na nakaano dito sa mga power button. So yun natin gagawin ngayon. Ito nabakbak yung yung kanyang so ang gagawin natin dyan, lalagyan natin ng, bakit ba nangyayari ganyan na nagsirang gano'n ang ating switch? Sira po yan dahil sa katagalan na yung kanyang button rubber ay bakbak na. Dedicate kasi yan. Kumbaga dahil sa corrosion, nababakbak po yung kanyang mga rubber pag matagal na. Decay na nga yung rubber. So ang gagawin natin, lalagyan natin ng rubber. Yung rubber yan yung nilalagay natin ay rubber glue. Kailangan naka-elevate doon sa kanyang power flex, ano. Meron naman nabibiling ganito. Ganyan yung kawanan. Umulan sa labas. Ito ginagawa ko ng paraan. Tinalabasan natin yung rubber para elevate po dun sa power switch para pag itinulak niya yan. Kasi kapag hindi sukat po dun yung tikas din siya, bali para siyang tukod, tinukuran ng power flex. Yung sensor nun, pagtulak niya hindi na nakatukod na siya kapag sobra, kaya kailangan nakasukat din siya, naka-elevate dun sa kanyang, yung replacement kasi madaling yun
pali. Ayun. Adjust pa natin, hindi siya masyadong bawasan pa natin ng konti yung vapor. Napakaulan ngayon dito sa Metro Manila, ano po? Quezon City ay napakaulan. Itong ginagawa ko ay pwede kayong bumili na button na isasalpak nyo na lamang siya. Na hindi na kayo ganyan, hindi na ganito na nag-adjust. Na pwede nyo yung isalpak agad tapos mga ginagawa natin ng paraan para ayan. Ibalik na natin to. Adjust na natin ng sensor, no? Kanyang power button. Kasi may bouncy kasi yan yung natin, para siyang may spring. Yung power switch kasi kumbaga parang siyang nakaganon, no? Pag itinulak yun ng button, gumaganon siya, lalapat siya dun sa pad ng power kaya ino-on yung unit. Tulad nito, subukan natin yun. Nandiyan kasi yung pad niya, kailangan yung connector dun sa motherboard nakalapat para madaling ma-sense nung power switch yung natin. Ayan. So ayos yung power, gumagana na yung kanyang power switch. Kahit anong press mo dun sa hindi siya ma-power. So balik na natin yung mga tornilyo. Ayan na natin. So ayan o. Poweran na yun. Okay. Dalawang SIM card saka memory card. Ayan. So saktong-sakto yung nailagay natin, may so tingin po ninyo ay ang video ito ay makakatulong. Paki-share naman po yung video ito at paki-follow po yung aking FB page, subscribe po yung aking YouTube channel. Maraming salamat.